At imagine niyo walang gamit, karaoke, at talagang pag ako'y nagpipreach, siyempre, hindi ko naman maintindihan pa mga tao dito kung konserbatibo ba o ano. So every Sunday nagpipreach ako, nakabarong, long sleeve, ang init. Talaga kung basang-basa kiligili ko, sa totoo lang, walang deodorant na mumarka sa aking kiligili sa sobrang init. Electric ba kay Pastor? But those were the days, and I thank the Lord that God sent me here for a specific assignment. Hindi ako ang pumili, pero ang Diyos ang pumili. Dahil kung akong pipili, I would choose the best place. I would choose to be rather siguro sa Makati na lang. Or siguro perhaps sa mga mas key cities pa. Pero ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang magpapatnubay. Pag ang Diyos ang naglagay, siya din ang gagabay. Ganyan city na Pastor. Ngayon na lang naging city. Nung si Arman na naging mayor. Pero ano din pa noon 2008 no? Everywhere. Oo, sugalan everywhere. Beer house pa dyan. Napakadilim pa dyan sa papunta dyan. Hallelujah. Kaya napakahalaga mga kapatid, that do not dishonor your parents, neither your pastor. As we grow up, as we continue to grow, katulad ko, I remain submissive to our senior pastor. Usapan nga ako ito ng mga pastor natin. Napakahirap pong humiwalay na ikaw ay nasa biyaya ng Diyos, pero hindi ka nagre-report, hindi ka nagpapakita, hindi ka sumusuporta. Kahit, regardless, please don't get me wrong, regardless kahit anong sabihin mong busy kayo, wala kayong budget, wala kayong pamasahe, sabihin nyo na lahat ng excuses. Wala naman tayong magagawa no. Who could ever know kung ano talaga yung excuses nila. Pero, sabi ng isang pastor natin, si Pastor Rodel, it will be really, really hard for us pag tayo mismo mga pastor, inialis natin ang koneksyon kay Bishop Greg Durante. It will be really, really very hard. Kahit anong gawin mong conference, kahit anong gawin mong gawain, at anong misyon, programs, pag hindi mo ino-honor at ina-acknowledge ang iyong senior pastor, it will be very, very difficult. Kasi pag konektado ka sa isang authority na nagko-cover sa iyo, you do not need to prove yourself. Kasi Pastor Magda, madali para sa kanya ngayon ang kumilos at gumalaw. Kasi may covering siya ng buong biyaya ng Diyos. Ordained pastor, may certificate, nagpapakita kay Bishop. Di ba? Laging naririyan. Kung tutuusin, pwede na nga siyang hindi dumalo ng Wednesday kasi nagturo na sa kampo. Pero gusto pa rin niya, madagdagan pa rin ang kaalama para kung may tataas pa sa summa cum laude, siguro kay Pastor Magda na natin ibigay. Palo na si Brother King noon, ano? Oh. Pero yun nga yung tinatawag na submission to the leadership. Kaya sabihin natin na, mas alam ko naman kay Pastor yan eh. Pero yung the moment that you lay down all your credentials, di ba? I want to learn. I want to be a learner. Perhaps, yun ho yung pinakamagandang connection natin sa bawat isa. Again, there is an evil spirit that operates if we work in isolation. Kaya nga dati ho, binray ko talagang matindi. Yung alam niyo yun, pag worship team, ibang youth ministry. Pag women's ministry, ibang ushering ministry. No. Hindi mo natin kailangan maging competitive sa bawat isa. Iisa ang Diyos, pero tayong lahat ay katawan ng ating Panginoon. Iisang ulo, tayo ay katawan ng Panginoon. May kanya-kanya tayong ginagawa. Hindi pwedeng sabihin ng kamay na, oy, magaling ako sa iyo paa. Hindi pwedeng sabihin ng puwet, oy, mas magaling ako sa iyo ilong. Hindi pwede kasi ang ilong merong distinctive function. Hindi rin pwedeng sabihin ng pandinig na, oy, mas magaling ako sa inyo, hindi ko naamoy ang baho. Eh kung hindi mo naamoy ang baho, hindi ka na makakarinig. Kaya lahat ito'y kailangan ho natin. Kaya wala makakapagsabi na, hindi, magaling kami maglinis ng church. Kung kami wala dito, hindi nyo makikita ang malinis ng church, no. Kung hindi kami humahayo, hindi kami nagdadala ng kaluluwa, walang newcomers. Hindi ho. Lahat ho tayo ay merong partisipasyon sa isang layunin. May nasa natin Panginoon Jesus at magligtas ng kaluluwa.
Kaya every time that we submit, we dedicate, we surrender, we comply. Kaya yung mga maliliit na bagay, ipagpaalam ninyo. Hindi kayo makakadalo next Sunday, mag-abiso kayo, mag-advise, para hindi na kayo hinahanap. Meron tayong chat room. Yung alam nyo na, the moment na you become complacent, that is the devil. Yung, halimbawa, pupunta ka ng, halimbawa, si Brother Bernard, punta ng Batangas, hindi nagpaalam sa akin. Siyempre, hahanapin mo eh. Si Brother Harney, umatid ng meeting, hindi dadalo ng Wednesday. Hahanapin mo eh. Si Brother Arman, hahanapin mo yan eh. Kaya yung pagpapaalam is an important tool of being submissive. Kaya kapag tayo magkakaisa, pag may submission, we are strong in connection and attachment. Kaya nga, when we are submitted with one another, we are joined together. Kaya kapag tayo nakipaglaban, tayo ay nag-join warfare, 2 or 3 gathered in my name, we are strong. Kaya kapag si Satanas ay hinambalos natin with a strong force, taob, kasi we are in unity. Yes, the first. Baka naman may naniniwala pa sa inyo dito sa pampaswerte. Mayroon kayong mga pungsu-pungsuy pa. May mga musikat na gumaganyan. Oo. At mayroong malaking sanibuda na nandun, may malaking mga pariya. Naniniwala pa sa lawa eh. Oo. Oo. Balis. Baka kayo naniniwala pa sa mga pampaswerte at yung mga iniinom, mga anting-anting. Hindi po pwede yun. When you say you surrender, you give up everything. Tuloy po tayo. Meron namang tinatawag na godly spiritual independence. The Apostle Paul was independent. Yun yung example ko kanina. He said he consulted no one, and we read these words sa Galatians chapter 1, verse 12. Tignan natin, pag-aralan natin. Bakit to si Pablo ay tinawag na godly, he has the godly spiritual independence. Galatians chapter 1, verse 12. For I neither received it of men, neither was I taught of it. I conferred not with flesh and blood. Paul is telling us here that as far as his ministry is concerned, he is independent of all men. Timothy, however, was not independent. Basically, si Pablo, nung tinawag talaga siya ng Diyos, he was confirmed directly by the calling of God. Nakukuha ho ninyo? Ang Diyos mismo ho ang kumausap sa kanya. Remember that when he was in the Damascus Road, nabulag ho siya, di ba? Pumunta siya doon sa certain man named Ananias at nagpa-pray siya doon na nauli ang kanyang paningin. He was personally convicted and the Lord has spoken to him, di ba? Sabi nga doon sa isang voice, Paul, Paul, why are you persecuting me? So after 3 days, napakahalaga talaga unang number sa Bible, 3 days na siya'y nabulag, on the 3rd day, he received his sight. So, kaya sinasabi ho dito na si Pablo merong godly spiritual independence dahil grabe ho yung pagkilos ng Diyos sa kanya. Dahil he was been handpicked by God supernaturally. Matindi ho ang pagkakapili kay Pablo. Dahil among the books, ilan ang books sa New Testament? King, ilan ang books sa New Testament? 27. All in all, from Genesis, 66 books. So sa 27 books sa New Testament, kalahati ay kay 14, ano? Grabe. But all happened because he was dependent unto God. Kasi nga, dito sa pagkakatawag kay Pablo, kaya napakaganda nito, pinakita ng Diyos kay Pablo na wala ho pwedeng sumaklaw sa kanya. Walang anumang rulership ng Pharisees or Sadducees. Not all men can control him. Subject siya sa Panginoon. Kaya nga that's why he was called an apostle, a father of many Timothys. Pag sinabi yung apostol ka, ikaw ay ama sa mga maraming mga kabataan, ikaw ang bigay ng borders and linings at
pagtuturo, katulad nila Titus, yan yung mga nakasama ni Pablo, na talagang ginaid niya spiritually how they could work and live and teach the doctrines and the gospel of Jesus Christ. So, Paul wrote to Timothy and told him exactly what to do and exactly what to preach. So, si Timoteo, under siya ni Pablo. Kasi si Pablo, sinusulatan si Timoteo kung ano ang kanyang sasabihin at ano ang kanyang ipapangaral. Because Paul received the spiritual independence firsthand. Parang katulad nito. Ang tatay ko, hindi naman siya personally independent sa kanyang sarili. He was a graduate of Morris Cerullo. He was born again sa ministry po ni Billy Graham. At siya rin yung nakapagtapos sa teachings ni John MacArthur na isang evangelical. So, hindi siya putok buho na lang na, tinawag ako ng Panginoon, na pastor na kagad ako. Hindi yung ganoon. Lahat ng tayo ay dapat tayo may pinagmumulan na unang nagturo sa atin, naggabay, at sumakop sa atin. Kaya ako, hindi ko masasabi na, kinausap ako ng Panginoon na magpapasok. Yes, of course, kinausap ako ng Panginoon. Pero meron ng mga taong nag-govern so that I am accountable. May nagkukorek sa akin. Napakahirap po na walang accountability. Kung ano na lang ang ituro mo, pwede na. Kasi pag may accountability ka, you report, you interact, you honor, and the one who covers you always blesses you. Pag may accountability at merong submission, at nagre-report ako, na ikukuring ako ng higher pastors natin, lalo na ang ating Bishop Greg, he also pray for us and blesses us. Kaya, yung anointing na nasa kanya, dumadali din sa atin. Kaya, si Paul ay tinuturuan niya si Timothy kung ano ang kanyang ipapangaral, ano ang kanyang sasabihin. Kaya when you read the book of Timothy, you will notice that it is full of instruction from Paul. Di ba? Sa sinasabi ni Pablo kay Timoteo, huwag mong patatayuin si ganito, mag-ingat ka kay ganito. Sa 2 Timothy chapter 4, di ba, sinabi niya, everyone abandoned me, mag-ingat ka kay Alexandria na isang blacksmith, masama ugali niyan, manggagawa yan. May mga ganun sinasabi si Pablo. He always makes an instruction, he always makes directives, sapagkat yun ang trabaho ng isang ama sa pananampalataya. Because Timothy was just, although sabi ho ni Pablo, nakikita ko na ikaw ay tapat na mananampalataya, Timoteo, na nakita ko sa iyong lola at sa iyong nanay na si Luis, nakita ko na ikaw ay faithful, kaya nakita ko din na dahil ang iyong mga magulang ay tapat, ikaw din ay magtatapat. But hindi ko sapat yun. Kailangan pa rin na may magtuturo sa iyo. Kaya nga si Timoteo, if you read also sa 2 Timothy chapter 2, he always brings good report. Akala ni Pablo, nagsara na isang Bible study din doon, pero sabi ni Timoteo, we are doing good in this place, and we are growing in numbers. They thought that it is not thriving, pero sabi ni Timoteo, we are doing good. And that gives him a fresh air to breathe sa ministeryo ni Apostol Pablo. Sa 1 Timothy, chapter 4, verse 12 to 16, let no man despise thy youth. 1 Timothy 4:12 to 16. Let no man despise because you are young, but be thou an example to the believers in words, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Again, these are all instructions mula po kay Pablo, kay Timoteo. So pag sinabing instructions, ito ay, ano ba ang Tagalog ng instruction? Pamantayan. Ito yung gabay. Na sinasabi niya personally, yung sulat niya kay Timoteo, kaya kapag yung binabasa niyo yung Bible, 1 Timothy, 2 Timothy, is all about Paul's letter sa Galatians, sa mga taga-Galacia. Kung mga hindi mo masyadong aware kung bakit tinawag na Galatia at Roma yan, it's the place and location. Napaka-importante. Na yung pinangungusapan niya doon, bound by the tradition, bound by the culture. Kaya nga sabi din sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, di ba? Out of the severe poverty of the Macedonian people, yet they gave anyway. Nagbibigay pa rin sila sa gawain ni Timoteo. Kaya kayong mga taga-Corinto, itong mga taga-Langkiwa at mga taga-Tondo, kahit wala silang trabaho, nagbibigay sa Panginoon.
Kayong mga taga-Corinto, maayos ang buhay ninyo, huwag ninyo tipirin ang gawain ng Panginoon. Amen? Kaya ito, dito sa pangungusap ni Pablo kay Timoteo, huwag mong hayaan na ikaw ay hamakin dahil ikaw ay bata. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Do not neglect the gift that is in you, which was given thee by the prophecies, with the laying on the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo, always base your preaching, your teaching, your Bible study with the Word of God. Dahil anong sabi sa verse 16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay iyo rin sarili ang ililigtas mo. So you can save yourself, and then pati din sino? So dahil ako ay konektado sa salita ng Diyos, konektado ako sa kabuuan ng leadership ng simbahan, hindi lang ako maliligtas, kundi yung mga nakikinig din sa akin. Di ba? Kaya nga, excited ang asawa ko nung Sunday, nagkukwento siya, sabi niya sa akin, okay, matutuwa ka. Dati sabi niya, di ba tuwa-tuwa ka kapag may dumadalo dito, tagapakinig sila ni Bishop? Ngayon, maririnig mo. Nakapakinig sila sa iyo, napanood ka nila sa Facebook, napanood ka nila sa YouTube, and wow! That is so amazing. Bakit? Kasi nung mga panahon na hindi pa ako yung tumatayo, masaya ako na yung tatay ko lagi ang naparangalan. Nakita ni Brother Harley kung paano i-treat ng tao. Alam niyo si Bishop, akala niyo simple lang eh. Pero he is well known in the body of Christ. Nakita ni Harley kung paano si Daddy sinalubong ng mga leaders ng Rodney Howard Brown, pinaupo kagad sa unahan. At yun nga, yung kay Peter Kanji na nagkakaroon sila ng close development, isinali pa ang daddy ko doon sa council ng mga alam niyo, mga prominenting bishop. Meron nung kasi mga prominenting bishop at may mga bishop ng pang-probinsya lang. Bishop-bishopan lang, pero bishop natin, lagi ho talaga, hindi naman sa siya. Baka pang-chess lang eh. Pero ang bishop natin, lagi siyang tinatawagan sa conference, sa at ginagawang board. And that is a privilege for us. Maaaring sasabihin niyo, Pastor, hindi naman tayo ganun kadami. But the influence, that matters most. At yung integrity, at sasabihin ko sa inyo, sa atin ng pagtutulong-tulong, tayo ho ang magmamana ng influence niyo. Amen. Amen. Palakpakan ho natin ang ating. Dahil ang buhay naman ho ay may hangganan, let us be true to it. Di ho ba? My dad, perhaps, will live until 90 or 100. But there will be a second generation. Tayo, kami. Ang masaklap po kasi, matagumpay sa pinuno, pero hindi nagpatuloy. Yun yung nakalulungkot. Pero ang maganda, tagumpay yung namumuno, pero may pangarap pa, pero naituloy yung pangarap at nangyari yung pangarap. Yun po ang napakaganda. Kaya, si Pablo, he remained constant in teaching Timothy because he knew Timothy has a gift, Timothy has a calling. Kaya ang sabi ni Pablo, Timoteo, huwag mong kalilimutan ha, nilay hands ka namin. Aris, huwag mong kalilimutan, magsasummer na, kailangan ng mga kabataan, matipon natin. Dahil ikaw ay may assignment. Hindi po ba? Aris, huwag mong kalilimutan, ikaw ay pinanalangin namin as admin secretary, as admin, o lahat ng pwede gawin ng admin. Amen? So, alam niyo yun, you've been entitled for the task and you have to do it and to execute it. Don't look down on yourself.
As long as you are approved by your pastor and your leader, that settles everything. Amen po ba? Number 5. Ito, last na lang tayo. Dalawa lang. Sige. Mahaba ba ito number 5? Ay, hindi. Pwede tayo mag-number 6. Number 5. O, recap muna tayo. Alam nyo, ulit-ulit maganda. Ano yung sabi sa number 4? The independent spirit operates in those who live in rebellion. Independent spirit operates in those who live in rebellion. So, mga rebelde ay laging may independent spirit. Katulad ng isang prodigal son. He took away his property and portion and he ran away. The independent spirit is the spirit of cancer. Premature independence. Yung ikaw ay nagbubumiglas na, hindi, bigyan mo na sa akin ang karapatan ko. 18 years old na ako, pwede na ako mag-boyfriend, mag-girlfriend. That is premature independent. Sabi nga ho, pag hinog sa pilit, mapait. Mapakla. Amen? Kaya huwag nating mamadaliin ang ating prominence o pagkakatawag. Training before reigning. Idagdag nyo nga ho yan. Narinig ko lang yan kanina sa podcast. Training before reigning. So bago muna magsanay muna ho tayo. Siya nga ho pala, kanina habang papunta ho ako dito, nagme-meditate ako. Ang sarap ngayon ng kotse ko, bago aircon ko, lamig. Hindi ako ganado-ganado kahit traffic kanina dito sa Mitol Gate. Ang isa pa ho pala, Pastor Magna, if you will allow. Bukod sa meron tayong mga key leaders, mga ushering, dancers, etc. Ang isa pang kulang natin, dapat meron tayong someone na ma-discover o mapaglaanan na wala siyang ibang gagawin kundi magturo lang na magturo. Dapat makapag-raise up tayo ng isang lalaki o babae na may gift ng teaching. That slows us down eh. Kasi kapag walang aral ho ang mga bawat mga sasama sa atin, honey, di ba yun yung nakikita mong ano natin eh, flaws eh. Pag hindi parehas ang takbo ng pise, tulig eh. Hindi parehas ng tune up o hindi parehas ng assemble. Kaya kailangan, let us pray. Sino yung may gift na po pwedeng sa speaking, na po pwedeng, hindi naman po pwedeng siking na naman. Kailangan meron tayong iba naman ma-develop na. Huwag naman siking na naman. Huwag naman si Hardy na naman. Dapat meron tayong certain na ma-develop ba na, let's pray about it. Nang gagawin lang niya, mag-lecture, magturo, wala siyang iba ituturo. Kung ano yung tinuturo ng pastor niya, yun lang lagi yung isa-summarize niya. So yun, sama niya yun sa panalangin. So number 5, the spirit of foolishness. The spirit of foolishness operates in those who live in rebellion. The spirit of foolishness operates in those who live in rebellion. Yung live ho, ang spelling ha, L-E-A-V-E. Live. Umalis, oo. Dahil nagrebelde. The spirit of foolishness operates in those who live in rebellion. So pag ikaw ay umalis dahil sa pagre-rebelde, ikaw daw ho ay nag-ooperate sa spirito ng kamangmangan, kahibangan. Ano ba sa Tagalog ang fool? Bobo. Ano ba bobo? Tanga. Ano yung matabag? Oo. Fool, oo. Hangal. O yun na rin, parang walang alam. Some people leave their positions because they are afflicted with the spirit of foolishness. Foolishness is the opposite of wisdom. Example, taking unwise decision that lead to desolation and poverty are the hallmarks of a fool. Unwise decisions
Ano ba mga unwise decisions? Mga practical thing. Ito bang course na pipiliin ko? Dalos-dalos. Padalos-dalos na desisyon, ano? Matalinong pagpapasya. Hindi matalino ng pagpapasya. Binili ka agad yung sapatos dahil naka-sale. Alam niyo, mga those are unwise decisions. Impulsive. Ikaw ay na-inlove ka agad, pumayag ka naman magpatanan dahil ikaw ay napangakuan ng matamis na pangako. That's reality. Ibibigay sa'yo. Ikaw ay lack of, ano pa, Sarah? Discerning spirit. Lack of discerning of the Spirit. Napakahirap pong unawain ng tao, napakahirap pong i-discern ng tao, sa totoo lang. Yung pumupuli sa'yo nung isang linggo, ngayon kalaban mo na. Di ba? Yung napakabait sa'yo, ngayon ay nagwawala sa Facebook. Ay talaga naman. That is foolishness. But we need to have mercy sa mga ganong tao. Pero yun nga mga kapatid napakahirap. Let us deal with this. Napakahirap pong kasama ng isang taong galing sa iba't ibang iglesia. Iba spirit. Mas maganda pang pagtsagaan yung mga katulad ni Brother Roberto na dito na talaga nakakilala. Aminin nyo natin. Kaya talaga pag yung iba-iba. Tingnan ninyo. With due respect naman sa ibang mga kapatid natin. Laging mayroong comparison sa pinanggalingan nilang simbahan. Kahit naman si Nanay Sita, lagi niya nababanggit lagi si Camilo Principe. Pero wala na si Camilo Principe ngayon, patay na Tense na Sumalangit na naman ang kaluluwa. Yung strictness, gusto nating i-apply. Okay yung ang strictness, okay yung ang mataas ang standard. Pero sometimes, pag nawala din ang love, sabi nga, pagka ang ibon daw mahigpit ang ating pagkakaano, mamamatay. May isang storya. Sabi ng isang matanda sa kanyang anak, hulaan mo kung nasaan yung ibon na hawak mo, kung saan kamay ang ibon ay buhay. At ang sabi ng matanda, sige, hulaan mo pag nahulaan mo ito. At ang sabi ng bata, medyo matalino, Dad, kapag sinabi kong nasa kaliwang kamay, baka higpitan mo doon sa kanang kamay, mamamatay siya. Pag sinabi mo naman nasa kaliwang kamay, baka naman luwagan mo, hindi naman siya mamamatay. So, in the end, hindi naman ako mananalo kasi you have the power to control. So, ibig sabihin, ang lesson doon sa story, kapag hawak mo ang ibon, pag mahigpit ang iyong pagkakakapit, ito'y mamamatay. Pag maluwag naman, baka ito'y makawala. Nakakawala yan. Kaya sa buhay na ito, ay kailangan nating maunawaan na dapat tayo ay marunong umunawa at dumaman ng tao makakasalamuhan natin. Totoo yun Pag yung tao laging pumupuri sa iyo, in the end, they will be the one who will judge you, backbite you, di ba? Totoo talaga Here's a tip, kung gusto nyo makilala ang mga tao nasa paligid ninyo, basahin ninyo ang buong aklat ng Proverbs. Nandyan ho lahat. Lahat ng aral ng buhay. Foolishness and stubbornness are sisters. Ba magkapatid pala ito? Foolishness and stubbornness are sisters. Because a foolish person is usually stubborn. Ano bang ibig sabihin ng stubborn? Bugnutin. Mainipin. Matigas ang ulo. Dahil nga sa pagmamadali, walang panahon ng mag-imba, napakitaan ng mabuting bagay, naniniwala na kagad tayo. Kaya nga napakahalaga ng bine-verify natin yung mga taong nakakasalamuhan natin. Hindi ko mo nililibre tayo, mabait na kagad. Baka naman may motibo. Karanasan nun namin sa pagbo-broadcast, merong isang mayamang lalaki na niyakan kami na kumain at dinala kami sa Libis. Sinabi niya, restaurant daw niya ito, kain daw kami, lahat ng order namin, siya daw magbabayad. At nung pagkatapos namin kumain, sabi nitong matabang mamang ito, Pastor Greg, meron nung sana akong re-request sa inyo. Sabi Daddy, ano yun? Ganito ho. Pwede ho ba yung broadcast ninyong 6:30? Ay ilipat nyo na lang ho sa alas 5. Ako na lang ho magbo-broadcast ng 6:30. Babayaran ko pa kayo.
At ang sabi ng tatay ko, hindi ka nang masuka kami. Sabi ng tatay ko, abay, hindi naman nata pwede yun. Kasi yung oras na yun, na-develop na yun through the years. Yung followers, hindi po pwedeng pera-pera lang. Maganda ko kasi ang 6:30 ho, pang komentaryo. At kaibigan ko yung may-ari. Sabi ni Daddy, kahit kaibigan mo pa yung may-ari, hindi ako papayag. Ayun ho. Sa panahon ko ngayon, wala na, nakapag-broadcast siya ng alas 5 ng hapon, ngayon wala na. Kasi mahirap po yung pananamantala. Nakakuha ko niyo. Kung hindi ka marunong at wala sa iyo yung bigat ng hamon, kung pera-pera lang, maganda ang offer eh. Umalis ka rin dyan sa oras na yan, lumipat ka ng alas 5 ng hapon, ako pa magbabayad ng panghapon mo. Abay, magandang challenge yun ah. Wala ka ng responsibilidad, may broadcast ka pa, tuloy ka pa sa airtime. Pero tandaan ho ninyo, yung na-develop, yun ho yung pinakamatindi. Yung followers. Kaya ang tatay ko hindi nagpadaig. At ang sabi niya, hindi ako papayag, ikaw na lang doon sa alas 5 ng hapon, kahit magkano ipayan mo sa management. Basta ako, nandito na ako, sa hirap at ginhawa, magkasama kami ng may-ari ng stasyong ito. Palaging hindi ako paalisin. Hanggang ngayon, 6:30 program, 6:30 pa rin. Sapagkat pag ikaw ay tama sa Diyos, God will give you the knowledge, the wisdom, and understanding. Ang sarap po na kailangan namin eh. Baby back ribs, saka yung mga tabong na sinisip-sip. Sa kanyang restaurant yun eh. Parang bibitayin. Oo, parang bibitayin eh. Sasarapin na muna eh. Pinanili pa. So ano daw ang magkapatid? Foolishness and stubbornness. Our sisters. Our sisters. Magkapatid. Sisi. In fact, a fool will hate you for giving him sound advice. Ang mga hangal daw ho ay laging magagalit pag pinapayuhan mo sila. Nasa kawilaan din. Hindi natanggap yun O hindi natanggap na payo mo. Mas mabuti pang pangalan. Huwag ka muna dyan bibili ng bahay, bumabaha dyan. Di, maganda dito, approve na loan ko eh. Di, sinabi na, bumabaha dyan. Pag merong kumukontra, huwag mong kainisan, pakinggan mo lang. Tibangin mo din. Diyos yun eh. Parang nangyari yun sa church natin. Si Daddy ho, way back 1991, meron nung isang church sa Green Hills, yung Wells of Salvation. Every Sunday afternoon, in-invite ko si Daddy. Dahil nga yung church ay nawalan ng pastor, in-invite ko siya ng isang pastor na mayaman. At every 4 o'clock sa Bira Mall, yung mga mayayaman doon talaga. Naalala ko pa noon, ang mga church member ho noon, lagi ako natutulog sa unahan eh. Talagang mga mababango, English speaking. Yun yung mga tinuturuan ni Daddy noon. Hanggang sa may pagkakataon na parang nagugustuhan na ni Daddy doon sa panghapong gawain. Hatid sundo siya. That was 1990. At nandun si Maricay mo, mga Miss Philippines, mga ganda. Talaga, hey, how are you? Mga flight attendant. Kaya nga nakakatuwa yung isang flight attendant na naging member ni Daddy doon sa Green Hills. Naging isa sa mga tagapag-disciple ni Cathy sa Saudiya. Nagkakilala kami. Nagkakilala kami ulit. Nagkatagpo kami ulit. Nakilala ni Cathy yung si Ate Marichu. At sabi niya gano'n, nakakalungkot lang dahil ito si Ate Marichu, naturingan tagapag-disciple ni Cathy. Siya naman ay napakasama ng ugali. Ang sabi sa akin Kenneth, si Cathy pala girlfriend mo, ano? Sabi ko, opo. Kasi may padalang mga chocolate, Lakisuyo, si Cathy, padala kay Ate Marichu. Ang sabi ni Ate Marichu sigurado ka na ba kay Cathy? Masama ugali nun eh. Sabi ko, okay lang. Kasi nga, kilala niya ako as a baby nung bata pa. Sabi ko, nagulat ako. Sino mo kay Cathy? Nagalit si Cathy. Hindi na umatin ng Bible study. Nagbibigay si Cathy doon ng mga offering. Sabi ko, huwag ka na magbibigay dyan. Salbayan. Alam nyo, a true disciple will always, disciple maker, always cover the bad things doon sa kanya tinuturo. Tama yun. Well, in fact, ano ba namang kahihinat na natin? Siyempre, mga rebelde yung mga yun eh. Anyway, ganito. Merong isang pagpupulong ng mga workers ng church.
At ang sabi ni Daddy, mukhang sa tingin ko, tayo ay kailangan ng magpalit ng pangalan ng simbahan. Tayo ay maging Wells of Salvation na. That was 1993. Nagbotohan. Sabi, sa Green Hills na tayo magsisimba. Wala ng church sa Muntinlupa. Doon na tayo. Aircon. Nagbotohan. 9 out of 10 approve lahat. Alam niyo naman ng mga tao, magagaspang din. Pagka maganda at maluwan at bago gusto. Meron nung isa na nag-oppose, ang sabi niya, Pastor Greg, alam ko, biyaya tayo ng Diyos. Napanaginipan ko na talagang ang biyaya ng Diyos ay papailan lang. At meron akong nakitang isang malaking gusali, biyaya ng Diyos Church. 1992. Umiiyak siya. Sana po wag natin paltan ng ating simbahan. At wag po kayong umalis dito sa simbahan na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Alam niyo kung sino ho yung babae yon? Nanay ni Pauline Valencia. Na sumalangit na ho ang kaluluwa. Kaya, nung narinig ito ng tatay ko, sabi niya, ang nanalo ho, hindi ho yung siyam na boto, yung oposisyon. At kalaunan, after 2 years, nagkagulo doon sa simbahan. At ang tatay ko ho ay nag-resign at umalis. At awa ng Diyos, yung simbahan na ano sa kanya, na nagpapastor, na humingi ng tulong, parang way back 2003, nawasa ko, nagsara. Pero ang biyaya ng Diyos ay nananatili at tuloy-tuloy at magkakasama. Alam niyo, makikinig lang po tayo sa mga kaganapan sa ating paligid. Mismo yung inaakala natin, ay, si Aris hindi makakapagbigay ng payo yan. Ay, Sister Rowena, ba't naman ako makikinig dyan? Pero yung minsan, pakinggan mo lang yung sinasabi nila. It might be a piece of advice. Kaya nga, pag ikaw ay nabubuhay sa rebellion, kalus ang puso mo. Pero pagka ikaw ay konektado sa Panginoon, you are open for criticism, rebuke, and sometimes advices and opinion. And then, ikaw naman ang magpapasya. What if nasway ang tatay ko doon sa magandang lokasyon? Ano nangyari sa Bira Mall? After 2 years, nasunog! Nasunog! Pero na yun eh. Oo, nabago na yung Bira Mall ngayon. Firman nyo ng dati eh. Pero, 8 years later, 2001, 2003, bumalik ulit tayo sa Green Hills. Dahil yun ang desire ng puso ng aking ama na makapaglagay ng simbahan sa puso ng Metro Manila. Proverbs chapter 1 verse 7, fools despise wisdom and instruction. Ang mga hangal ayaw ng pagtuturo. Pag sinabi yung despise, tinatanggihan. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan. Proverbs chapter 1 verse 25. Proverbs 1:25. 1 verse 25. Kabigata sa puso. Hindi po. Kawikaan chapter 1. Kung di inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo iniibig ang aking saway. Ano ibig sabihin na? Hindi yung inyong Binabaliwala. Binabaliwala. Pasok dito, labas dito. At hindi iniibig ang aking saway. So, it's dangerous. Diba? The spirit of foolishness makes you hate advice. It makes you hate your counselor. When you shut, sinarhan. Ulitin ko, the spirit of foolishness makes you hate advice. It makes you hate your counselor. Kaya di ba nasira ang kaharian ng Israel nung namatay yung si Haring Solomon, sila Rehoboam, Jeroboam,
Di ba nung ginawa nila doon sa mga matatandang elders, pinapatay nila, wala tayong pakialam sa mga matatandang council. Let us just do what we need to do. Ano nangyari? Na-divide ang kaharian ng Jerusalem. It was divided as a northern kingdom and the tribe of Judah. Tuloy po tayo. Do you have feelings of resentments towards your pastor? Wow. Kaya daw ho ba ay may sama ng loob sa inyong pastor? May hinampo. Do you get angry with the people who advises you? Di ba? Pag pinapayuhan ka, tama na anak ha, 3 lang. Ikaw naman, pigo ka naman. Pakialam mo ba? Ikaw naman bububuhay dito sa ama na. When they give you advice, be happy. They're just concerned. Diba? Tama na ang 7, pastor. Tama na nga po yun, pastor. Kung hindi, tatamaan talaga. So do you get angry when people advises you? So kung ikaw ay may galit at sama ng loob sa iyong pastor, nagagalit ka sa taong pumupuna sa iyo, nagpapayo sa iyo, then perhaps you have the spirit of foolishness. Foolish heart. So pag ikaw ay may kahangalan, galit ka sa mga taong nagpapayo sa iyo. Tandaan ninyo, may karapatan lang namang makialam sa inyo ay yung namumuno sa inyo. Yung nagmamalasakit sa inyo. Tayo. Di ba? Sis, alam ko, meron ka pang utang na peanut butter kay Sister Nori, bayaran mo na. Ikaw naman, alam ko naman yan, pastor eh. Pag dumating, pag sweldo ni ganito, sinasabihan ka lang, baka kailangan bayaran mo na talaga yung peanut butter. Di ba? Peanut butter lang, pinagkakasimula ng tampuhan niya. Stubbornness and rebellions are also related ills. You often find rebellion somewhere in the company of stubbornness. Deuteronomy chapter 21 verse 20. Deuteronomy chapter 21 verse 20. And they shall say unto the elders of his city, This is our son, is stubborn and rebellious, and he will not obey your voice. He is a glutton and drunkard. Nako, nakakatakot, ano? So you will present those people foolish and with a stubborn heart in front of the elders of the city, na siya ay matakaw at maglalasing. May example po dito, Stalin, the leader of Russia, who caused the deaths of millions of his own people, was known to be a stubborn person. He was dismissed from Bible school for his stubborn views. Hitler, another mass murderer, was also known for his stubbornness in his childhood. The triple action syndrome of foolishness, stubbornness, and rebellion can be found in the most people who cause divisions and church splits. Makinig ko kayo. The triple action syndrome of foolishness, stubbornness, and rebellion can be found in most people who cause division and church split-ups. So yung tatlo hong nag-ooperate, ano yun? Foolishness, stubbornness, and rebellion ay makikita sa mga taong laging nagsasarili, nagkakampi-kampi, matanda versus kabataan, babae sa kalalakihan, those who create fights and division. That is, ang pinaka-inner cause is stubbornness, rebellion, and foolishness. Number 6, last. Tama-tama, 5 minutes. The spirit of selfishness, pagiging makasarili, operates in those who live in rebellion. The spirit of selfishness. So tapusin na ho natin dyan with the word selfishness. Ano ho ang ibig sabihin ng word selfishness? Self-centeredness, makasarili, egoistic. So when you have the self-centeredness, you do not need anyone, you do not hear anyone. You and yourself and me and myself.
the spirit of selfishness. We are here to share and to care, Self-centeredness. to tell the world of His love. Pag selfish ka, ako lang ang ligtas. Masarili. Oo. Kayo, bahala kayo dyan. Basta ako, masaya na ako, nasa biyaya na ako ng Diyos. Kaya ang mga nabubuhay sa rebelyon, wala ko kayong maaasahan na kayo ay kanyang matutulungan. Kung siya ay hindi na natili sa kanyang pastor, sa kanyang negosyo, sa kanyang hanapbuhay. Kaya, listen to this. Mga nasa leadership, always interview. Kaya, bukod ho dun sa ating ginawang tryout sa audition ng pagkanta, meron pang second stage. Para hindi naman mapahiya in public, there will be a personal interview. Ano ho? Siguro isama ninyo sa curriculum ninyo, especially sa worship team. After na ma-process, may boses, may talent, magaling tumugtog. Ang last and final stage ng kanilang approval. Alam mo, yan, pag nagbalik sila Benjun, at sila Maki, at sila Amiel, ang pinaka-final approval nila, they should talk to their pastor. Yun ang final step. Pero yung mga nauna, yan, sila Teresa, okay na yun, wala problema doon. Pero ngayong 2020, everyone who will join, ushering ministry, lahat ng mga maglilingkod, lahat ng may mga involvement sa paggawa, men's ministry naman, nandun na may leader. Kaya, si Brother Abet, kailangan makarinig siya ng mga gantong preaching din, mga gantong mga pagkakataon, makasama din natin, at kahit Sunday meeting lang, hindi man siya makapunta ng Wednesday, i-dedicate niya yung ating pag-upo. Kasi sharing, napakalaga. Kasi si Jen naman, hindi rin nakaka-attend ng mga ganito, pero ang asawa naman ay nandito. Kaya ito, sana makompile natin. It will be a continuous, i-edit mo na lang para umiksit, mga 1 hour. Tapos nakalagay sa website, may access, may code, pwede. Registration. Katulad nila Andal, nila Sister Rachel, kailangan tuloy-tuloy ang feeding. Kasi alam nila ang protocol. Diba? Lahat ng final stage ng acquisition ng mga tao o mga i-acquire nating mga team na sa production, lahat ay may final interview or final prayer sa kanilang senior pastor. Dito lang sa atin sa Bingka. So tayo yung magtatapos ngayong gabi. Natandaan mo natin, kailangan natin ng Diyos at kailangan natin ng laging tagapagturo. Napakaganda ko Ano daw yung sisters? Stubbornness and foolishness. Rebellion. Wow. At pag na-establish natin at na-identify natin itong mga espiritong ito, malalansin na natin ang pakadal ng kaaway. So we can take hold on that. Kaya pala, napakainam. Siguro, before our anniversary, lahat ng workers, dyan tayo sa main hall, bago mag-anniversary, mga 2 weeks bago mag-anniversary, tayo ay may gagawin kakaiba, na tayo ay susumpa sa Diyos at sa Biblia, na kung may mga nakikita tayong mali, o pagpuna, huwag natin i-badmouth ang ating church. Huwag ninyong i-badmouth si sister, o si pastora, o si pastor. Kausapin natin kung sino yung involved. Diba? Kung may problema kayo kay Brother King, huwag parinig. Kaya gagawin natin, lahat ng workers, it will be simultaneous. Sister Aren, take note of this. Lahat tayo manunumpa. Pag tayo'y sumunod, Deuteronomy chapter 1, all the blessings. But if we disobey, we invite curse. So kung gusto nyo umalis sa church, pastor, talagang hindi yung sa text lang, magpapaalam. Personal. Hindi naman natin kukuyugin, hindi naman tayo, yung fraternity, Tau Gamma versus Acro, hindi naman We have a gentle heart. Pastor, hindi na ako kakanta kasi ganyan.
Hindi lang yung basta nagkasalubong lang tayo dyan. Basta hindi na muna ako kakanta kasi may thesis ako exam. Let's make it formal. Talk to the office with the bunch of key leaders so that there will be a witness na magli-leave ka muna sa ministry or aalis ka na sa church. So upon that, we will sign or ano, oh, here is your copy, God bless you, lilipat ka na sa victory. Praise God, salamat, umalis ka na, hallelujah. Di ba? Ito naman ay internal lang naman. Internal lang. Hindi naman ito sa miyembro. Yung miyembro, kahit sila yung magpa-church hopping, wala tayong problema dyan. Ang atin yung gagrounds ng mahigpit at ano, para sarado yung backdoor, para hindi rin tayo nababastos. Minsan yung masakit din ha. Yung kasama mong worker na, matagal na, biglang, di mo na ako tutugtog. Aminin natin, King, di ba? May kirot eh, kahit sasabihin natin, matatag na ako, strong na akong lingkod ng Diyos, spirit-filled. Pero pag sinabi siya, bawi ko kaya yung binigay ko sa iyo kalahating milyon. Di ba? Masakit din eh. Di ba? May inis ka din. Binigay mo na, babawiin pa. So, it will protect the legacy and the integrity of our leadership. Kaya yung mga rebellion, mabablock na natin sila. Kasi alam natin, nabasa natin ang kanilang mga moves. Manalangin po tayo. O Diyos, aming naman, maraming pong salamat sa gabi dito.